Para mas mapag-usapan pa natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasama natin muli dating Senate President Franklin Drilon. Magandang tanghali po sa iyo, Sen. It's good Hi, to have you again. Cheryl. Magandang hapon po. Good afternoon. Salamat po sa oras muli, Sen. At Yes, but ayun po, ito nga po, 5 araw na ang impeachment trial, ano po. At nakita na natin yung mga unang testigo, mga ruling ng korte, mga argumento ng magkabilang panig. Sa pangkalahatang pagtingin po ninyo, nasa tamang direksyon ba yung pag-handle ng Senado bilang impeachment court? tama naman. Ngunit siguro pwede pang ah, pagbigyan ang taong bayan dahilan sa masyado pong technical. Kung ako po nanonood, hindi ko masyadong nakukuha. And after a few hours, I lose interest. Lalo na po yung mga ating mga pangkaraniwang mga kababayan na ibig malaman kung ano talagang katotohanan. Medyo siguro, ako, suggestion lamang, basta kakaalam sila kay sa akin, baka naman pwedeng tawagin ng impeachment court itong magkabilang panig at sabihin na, oy, hindi po trial sa husgado ito. Criminal trial, opo. Oho, hindi po paglilitis ng criminal case ito. Po pwede ba mag-stipulate tayo, sabihin natin kung ano ang ating mapagkasunduan kung ano, at kung ano na lang ang itatanong, hindi natin makapagkasunduan. Halimbawa, Cheryl, yun pong video, 2 araw yata ang minamarkahan ng mga ebidensya at pinapakita na talaga ito ang video. Ngunit yan namang video na yan, daang libong Pilipino, ilang milyon na nakakita niyan. Yung mga paraan na ginawa ay talagang sa husgado yun para po on record at masigurado na iyan po ay hindi napalitan na video. Ngunit sa akin lang, iyan naman po ito po ay hindi, ulitin ko lang, hindi po judicial proceeding ito. Ang importante lang na ang katotohanan ang siyang makita ng taong bayan. Yun pong video, just halimbawa, yun naman siguro dinideny at pati yung si Vice President Sara hindi naman dinideny itong video ito eh. But ang haba-haba ng proseso, sinunod na parang husgado para po mailagay sa record itong video ito. So aking pong pakiusap, maybe sa impeachment court, patawag itong dalawang partido at sabihin, pwede ba? Bilis-bilisan naman natin at magkasundo na tayo kung aling ang mga dokumento at ebidensya na hindi na kailangan i-prove through direct examination para po mapabilis ng konti. Yan na po. Otherwise, expected po itong sana po mapabilis ng konti but ako naman yung proseso sa paghanap ng katotohanan ng importante. Ayun nga po, bilang isang abogado rin po kayo at napapag-usapan na natin yung paraan ng paglilitis na minsan nakaka-nosebleed na sa sobrang technicalities. Senator Drilon, para rin po sa kaalaman ng publiko. Marami nga yung nalilito dun sa pagkakaiba ng isang criminal trial at sa isang impeachment trial. And it seems also mismong o baka ilan sa ating mga senator judge ay ganoon din. Baka sila nalilito sa kanilang role kasi nagiging mukhang criminal trial na sa pinakasimpleng paraan. Paano po ninyo ito ipaliliwanag? Yung ano ang talagang layunin ng isang impeachment proceeding sa ilalim ng ating konstitusyon? Ang impeachment proceeding po ay isang proseso in order to exact yung kung nagkamali ang isang impeachable official to exact accountability. Hindi po to convict, hindi po kaya sa husgado, sa criminal criminal case, na kailangan there must be proof beyond reasonable doubt. Yun pong walang kaduda-duda na yung nasampahan ng kaso nakasaklal sa criminal case, criminal proceeding ay siyang talagang gumawa. Kaya po lahat ng detalya ay talagang nire-record dahilan sa
yung freedom, yung freedom ng isang akusado is the one on trial. Yun po sa impeachment court, hindi naman po, ang parusa po ay hindi pagkukulong kung hindi matanggal lang sa serbisyo. Kaya po sana, hindi ko po alam kung paano nila gagawin at marami namang magagaling na abogado diyan. I will not substitute my judgment. Ang akin lang po bilang isang mamamayan, sana po huwag namang ganitong kahabang proseso sa pagtatanong. At isa pa, naririnig ko po, iba kasamahan ko sa Senado immaterial naman yung tanong nila Wala namang, hindi naman in pursuit of the truth or to show na talagang may impeachable offense na nangyari. Irrelevant po ang tanong nila. Ngunit, pagbigyan natin kasi hindi naman sila abogado, ngunit dapat naman pag-isipan nila na ang hinahanap dito yung katotohanan at ang mga comment o mga tanong na walang relasyon doon sa testimony o sinasabi ng testigo, huwag na nilang sayangin ang panahon ng impeachment court at ang patience ng taong bayan na nanonood. Malaki ang responsibilidad ng presiding officer, Senator Drilon, sa pagpapatakbo nga po ng impeachment court, lalo na kapag may mga objection at procedural issues na kailangang pagpasyahan. Gaano kahalaga ang papel ni Senator Cheese Escudero sa pagtiyak na nababalanse ang due process at ang maayos na pag-usad ng paglilitis? At di po ba pwede rin na role niya na kung nakikita niya yung mga kapwa niya Senator Judge na nagiging technical na rin o parang lumalabas na imbis na clarification lang ay nagmumukhang nag-aabogado na sa kung saan mang panig, to call their attention? Pwede naman po yun, diba? Pwede na pong pagsabihan. Oh. Pwede niya pong pagsabihan, number one, or siya na po ang magtatanong kung anong dapat itanong dahilan sa maibalik doon sa layunin ng impeachment court na ang katotohanan ay malaman ng taong bayan at ang may kasalanan ay mananagot. Hindi po bawal na mag-intervene ang presiding officer, si Chis, hindi po bawal yan at in fact, yan po ay tungkulin ng presiding officer na i-guide ang presentation of evidence dahil kung minsan nga hindi mo maiwasan na nalilito na yung taong bayan or hindi naman siguro sinasadya pero yung ibang mga tanong at ibang mga senator judges hindi naman material sa issue ang kanilang tinatanong. Kasi parang ang pansin po, ang obserbasyon ng ilan ay tatawagin, i-recognize yung kapwa Senator Judge at pababayaan na lamang na magamit yung 2 minuto, 2 minuto. Kung lahat sila tuwing sa bawat may datig na 2 minuto, pero hindi nakukall yung attention na, okay, you're given 2 minutes, pero are you making sense? Or may pinatutunguhan ba yung tanong mo? Kung wala, di ba dapat siya na rin na nagsasabi na parang hindi naman or wala sa lugar or siya yung nagta-traffic ng mga Tama po yan. Ngunit huwag mo namang ipahiya ang kapwa mong senador. Kaya sa akin, kung yan po ay nakikita natin na hindi maganda ang takbo, pwede po siguro in private, in the chambers, mapagsabihan ng mga kapwa mong senador, pare, huwag namang ganon. In other words, there are ways of delivering the message. Dahil sa kapwa mong senador yan ayaw mong ipahiya because you call their attention to certain errors in procedure or in purpose. Siguro sa tabi, pakiusapan na huwag ganon at hindi naman material yan sa impeachment trial. Pwede po, dapat gawin dapat,
para po hindi lang pabayaan lang natin yung mga kasamahan nating senador na kung minsan nakakalimutan po kung ano ang purpose ng impeachment. Maybe every now and then or every week, kailangan nagkikita-kita muna. Tapos paalalahanan ng isa't isa, yung mga kapwa nila, silang mga senator judge na, kasi performance din nila ang tinitignan ng taong bayan eh. Hindi po ba? Sila din ang Tama po. mapupunan nito eh, kung paano sila nagpa-perform, paano sila. So sana, kahit nasabi nyo nga po, sila na lamang, sige, para hindi walang mapapaya. But at least dapat na nako-call nila yung isa't isa na yung attention na, teka, sabi nyo nga pare, parang medyo nag-abogado ka na dun sa isa, or parang it didn't make any sense. But then again, we're just hoping kasi doon tayo aasa ang taong bayan sa kung paano sila magdedesisyon. At hindi lamang yung pagpepresenta ng ebidensya ang tinitignan natin, pero kung paano din nagpa-perform ang Senator Judge. Hindi po ba, Senator Drilon? Tama po yan. At huwag nating kalimutan na itong impeachment trial ay para po malaman kung anong katotohanan. Kaya kahit doon sa mga abogado, dapat yung relevant lamang ang itatanong. Sasabihin mo, hindi mo ba alam na si Vice President Sara ay minsan nang kumuha ng bar exam? Ganito ang grado niya, mas mataas din sa marami ditong mga abogado. Totally irrelevant. And the presiding officer, if I may suggest, should call the attention of the lawyers, lalo na kayo po ay nandito upang tulungan ang ating impeachment court para mailabas ang katotohanan kung talaga bang may pagkukulang si Vice President Sara at guilty ba siya doon sa mga sinasabing graft or corruption or betrayal of public trust para po tanggalin siya sa kanyang pwesto. Hindi po yung mga comment na minsan nang kumuha ng bar si Vice President Sara. Yun po ay dapat pagsabihan at they're testing the patience of, alam mo, yung, ako abogado ako, ngunit napapagod ako makinig doon sa mga argumentong sinasabi ng mga abogado nila. At tungkulin ni Senator Cheese para pagsabihan itong mga abogado na let us stick to the facts. Doon lang tayo kung ano ang karapat-dapat, relevant facts, huwag yung mga extraneous matters. At doon nga po sa mga napapanood nyo sa mga nakalipas na araw, paano nyo tinitignan yung paglalatag naman ng kaso ng prosecution at pagtugon ng defense? Hindi pa man tapos po yung presentation ng kanilang mga ebidensya, may nakikita na ba kayong mga kalakasan o kahinaan sa magkabilang panig? Wala naman. In fact, proving yun pong para pong criminal case ang nangyayari, parang criminal proceeding, hindi po tama dahilan sa yung impeachment trial ay hindi naman trial sa husgado. Sabi nyo nga po, nakakapagod. Minsan na parang bumibitaw, nawawalan ng interes. Ano yung nakikita nyong posibleng epekto nito? Diba? Lalo na po, kayo, abogado na kayo, naintindihan nyo yung proseso, napapagod na kayo. What more yung ordinaryo kaming mga mamamayan na hindi naman din mga abogado at umaasa nga kung paano ilalatag sa amin ang ebidensya para makita namin kung guilty pa or hindi. So, gaano kahalaga na yung interes mapanatili sa taong bayan? Mahalaga po, Cheryl, dahilan sa ito malaking bagay sa ating kasaysayan mula nung EDSA Revolution. Limang impeachment pa lang, 40 years na tayo under this Constitution. Apat o lima pa lang na impeach. Kaya ito'y malaking bagay, isang proseso na siyang magbibigay ng epekto at solusyon doon sa mga nakikita nating pagkukulang ng ating mga opisyales. Dahilan sa ang kalakasan ng demokrasya hindi po dahilan sa
kapangyarihan ng mga namumuno, kung hindi ang kapangyarihan ng mga proseso kagaya ng impeachment upang mananagot yung may hawak ng kapangyarihan. At dito nga po, going back doon sa nagiging takbo po ng trial, ay may mga desisyon na katulad nito, yung desisyon po ng prosecution na wag nang ipaharap yung ilang testigo. Ay isa ba itong maituturing yung maayos na litigation strategy upang mapabilis yung paglilitis? O may panganib ba ito na magbukas ito ng mga tanong kung sapat yung kanilang nilatag na ebidensya? Yan po ay desisyon ng mga abogado at ng House of Representatives. Hindi po ako makialam kung hindi dapat tayo makialam kung sino ang ihaharap nila dahil yan po ay kanilang napag-aralan. Kaya rinispetuhin natin, ito ang proseso nila. At the end of the day, sa katapusan, tayo po ay may sariling mga conclusion na na lumabas ang katotohanan o hindi. But in the process, sa akin po, yan po ay kapangyarihan at kapakanan ng mga abogado at partido sa kasong ito. Senator, isingit ko po ito dahil magsasagawa na nga today ng oral arguments ngayong hapon kaugnay dun sa pagsabpina ng mga bank deposits at tax records ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, gaano kakritikal ang magiging desisyon dito para sa buong takbo ng trial? Critical po sa akin, Cheryl. Paulit-ulit kong sasabihin na ang impeachment trial ay isang proseso in order to exact accountability. Kung sino po ang nagkakamali ay dapat may pananagot sa ating taong bayan. At ang proseso ay nasa impeachment trial. Ngayon, ang sinasabi po na itong bank deposit magpapakita ng graft and corruption or bribery or betrayal of public trust. Kaya importante sa akin, importante po, Cheryl, na kailangan mailabas ito. Dahilan po, huwag nating kalimutan, yung second envelope, bakit po nagkagalo tayo doon sa impeachment trial ni Erap at lumabas yung tao sa kalsada, ang taong bayan naging EDSA 2. Dahilan po sa second envelope, dahilan sa yung labing-isa sa mga kasamahan ko nun sa Senado, sinabi, hindi pwedeng buksan ang second envelope. Ang feeling ng taong bayan ay may tinatago, kaya po nagalit. Ganun din po ang aking ang ating dapat tingnan na yung bank accounts ay importante po yan dito sa trial. Importante po para malaman kung anong katotohanan. Importante po yan na mapakita natin sa taong bayan na walang pagkakamali si Vice President Sara. So mamaya sa oral arguments, yung papanoorin ng taong bayan, so it's gonna be interesting. It'll be interesting for the people na kailangan tumutok sila later dahil didepensahan ng isa't isa yung kahalagahan nito. And then after po ng oral arguments, para din sa kaalaman din po ng ating mga manonood, paano ba yun, Senator Jurlon? Mag-oral arguments tapos didesisyonan din mamaya ng impeachment court kung papayagan o hindi? Yan po ang pagkaalam ko. Although the impeachment court has the full control, sila po ang may kapangyarihan to rule today or tomorrow or next week. At kung kailan sila mag-rule. Yan po ang isang bagay na nasa diskusyon ng impeachment court. At ako lang, sinasabi ko na ang layunin ng impeachment trial ay dapat malaman ang katotohanan insofar as the impeached officials are concerned. So pag po magbobotohan yan, makikita kung sino yung mga boboto at hindi boboto. At sa pagkaalam ko, yun. Dapat. Yan po, noon po sa amin, noong panahon ni Erap, yung second envelope, pinagbotohan. Bubuksan ba o hindi? O, sinong payag? O, yun. Yun ang proseso sinunod namin noon. At dito, dapat makita ng taong bayan sino-sino yung tingin nila ay tama na dapat isabpina itong mga dokumentong ito or yung mga against.
on this. So ito yung, you think that today is one of yung isa sa mga critical na araw sa impeachment? Sa akin po, very critical. At dapat malaman ng taong bayan Critical through day. makikita ng taong bayan kung ang boto ng bawat senator judge. Panghuli po, Senator, ano man yung maging desisyon ng impeachment court, ano po ba yung pinakamahalaga muli? Ano dapat makita ng taong bayan upang masabi nilang ang proseso ay naging makatarungan, may due process at tapat sa diwa ng ating saligang batas? At sa tingin niyo po, ano yung magiging epekto ng trial na ito sa tiwala ng publiko sa Senado at sa ating mga demokratikong institusyon? Ang ating demokrasya po nakasalalay doon sa paniniwala ng taong bayan na ang ating pamahalaan at ang ating mga kawani sa pamahalaan ng mga opisyal ay ay may pananagutan na dapat kung sila po ay nagkamali ay dapat iharap sa taong bayan at ang proseso na nakalagay sa ating saligang batas ay dapat sundin. Dahil pag hindi po mangyari yan, wala na pong maniniwala sa ating demokrasya. Sa ngayon, Cheryl, sad to say, ang aking nakikita ngayon ay ang impunity, ng culture of impunity. Wala na pong sumusunod sa batas dahil sinasabi lang, hindi wala namang epekto pag hindi ka sumusunod eh. Kaya po, ganyan ang nangyayari sa atin, yung flood control scam. Bakit mo ba nangyari? Sa aking tingin, nangyari yan po dahil sa failure of our justice system, culture of impunity. Ang ibig sabihin wala pong naniniwala na mananagot ang isang opisyal kung siya po ay magnakaw o magkamali. Kaya importante po ang proseso ng impeachment dahilan ito po ay isang institusyon sa ating demokrasya na siyang paraan kung paano pananagutin ng isang kawani ng pamahalaan ang kanilang ang hindi tama na ginawa. Marami pong salamat for making time again for us, former Senate President Franklin Drilon.